Yo, what's up mga bro? Another day, another vlog, another job order na naman. Mula naman itong job order natin sa deck. Ito ay gagamitin ni Boson na pang baldeho pagkatapos ng diskarga ng ating kargada na abono dito sa India. So, let's go, samahan nyo ako. At syempre, bago tayo tumuloy sa ating video na isi-share sa inyo, kung bago ka pa dito sa channel ko at dumaan sa wall mo, follow ka na at mag-subscribe ka na para kung sakaling ikaw ay welder at gusto mo magbarko sa international, marine engineering, nautical ka man, or welder especially, may skills ka, message mo ako, meron tayong GC at ikaw ay ibibilang ko sa ating mga membro. So, huwag niyong kalimutang mag-comment kung anong gusto niyong itanong kay kuya. Sasagutin natin yan. Let's do this! As you can see sa video, gumamit tayo ng pipe dahil idudugtong natin siya doon sa nozzle na gagamitin ni Boson para sa kanilang baldeho. So, nilagay natin siya sa turno, 4 na peraso. Ayan, tapos binawasan natin dahil makapal siya. Ayan o, 4 na peraso, nilagay natin siya sa lathe machine. Konting mekos-mekos lang ginawa natin, tapos hinati natin. Bali, 2 size siya ng tubo. So, hindi ko na matandaan yung sukat. Tapos, hinati natin siya sa tag-4, bali 8 lahat. Tapos, pagdudugtungin natin siya. Ayan, makikita ninyo, para sakto siya dyan sa nozzle na tanso. Tapos, saka natin siya babanatan ng welding, gas welding, at saka lathe machine. So, 3-in-1 yan. Let's go! Tapos pagdating naman dito, kumpleto na lahat ng ating mga materyales na gagamitin. So pagdudugtong-dugtongin na natin siya, we-welding natin siya dyan. Ganyan ang magiging forma. Tsaka natin babanatan ng full weld, 2 pasada. Siyempre kasi medyo may awang siya, may gap siya ng konti. Bali pag didikitin mo lang yung 2 tubo na tinorno ko para magkasya dun siya sa nozzle. Tapos yung isa naman, para sa hose, lalagyan ng clip. At pag natapos ng hinang, kakatukan natin, ganyan ang magiging forma at resulta. Tapos, saka naman natin i-ready para sa gas welding. And then, sa gas welding material natin, ito naman ang ating gagamitin. Pinapakita ko sa inyo, as you can see, meron tayong 3 klase. Ayan ay silver soldering rod. Meron na siyang borax na kasama. Okay? Yan, nakabalot na siya. 2 klase siya. Isang dilaw, isang puti. Ayan, papakita ko sa inyo yung dilaw. Yan. Tapos, meron din siyang ginagamitan ng borax. Yan, yan yung silver. Dilaw tsaka puti. At may isa pa. There's more. Ayan naman ay yung plain na sinasawsaw sa borax na usually ginagamit ng mga old Peter. Hindi pala old. Kumbaga yung mga ayaw ng kapit ng silver, kasi yung silver ay manipis, kaya usually makikita nyo sa full video ko, nagdadalawa 3 patong ako kasi manipis, madali siya malusaw. Pero pag yan sinawsaw mo sa borax, yung plain na copper, yung pinaka pillar nya na yan, maganda yan, makapal at matibay. Kaso wala tayong borax, matigas na, expire na. Okay, let's go. Siyempre, dun sa mga beginner, yun lang ang ating siyempre pinagtutunan usually, kasi yung mga may experience niya dyan, alam naman nila kung paano mag-gas welding. So, ang pinaka-technique lang dyan, papupulahin mo muna siya. Or medyo orange na tinatawag. Yung magbabaga yung 2 bahagi. Yung copper at yung tubo or yung bakal mismo. Kailangan hot surface talaga siya. Mapula-pula. Kasi pag hindi siya pumutok, hindi siya lumusaw, hindi kakapit, magkakaroon ng leaking. At the same time, pag basa pa siya, pag pulang-pula pa, tapos naglagay kayo ng pillar or yung naglagay kayo ng inyong silver rod, huwag nyo muna siyang gagalawin kasi malambot ang silver. Pag panghinang, madaling kumapit pero malambot. Kaya kailangan medyo lumamig ng konting-konti lang para hindi siya mabiyak. Ayan, as you can see, kapag ka naman nahinang nyo na at hindi na siya masyadong pulang-pula, matigas na yan. Hindi na yan masisira kahit ano pang, kahit ihampas mo yan, hindi yan matatanggal kasi nga matigas na at kapit na. Ngayon, kung hindi ka pa rin kontento sa iyong gas weld, kung beginner ka o talagang parang nagdududa ka, pasadahan mo uli ng isa pa, paikot.
Wala naman problema, hawak mo naman oras mo. Ganun lang naman kasimple. Hindi naman mabilisan yung trabaho kasi gagamitin pa yan nila pagkatapos ma-discharge yung kargada. So kapag natapos nyo na, di pwede nyo ibaba dyan, tapos tutok nyo sa blower, palamigan nyo. Kung talagang gusto na kunin ni Boso, nangangatin na siya na gamitin, kasi isusuksok pa nila yan sa hose, tsaka lang nila lalagyan ng copper wire. Kung anong diskarte ni Boso, bahala na siya. Basta ang trabaho natin, nagtatapos lang dyan sa gas welding. Ganyan yung itsura ng hose, nakita nyo yung puti, ganyan yan. Tapos babalutan yan, lalagyan nila ng either clip, hose clip, or copper wire. Makukuha tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong hose clip na tinatawag. Merong stainless, meron din naman na ordinary lang, ordinary steel na kinakalawang. Yan, papakita ko lang sa inyo kung ano yung ilalagay, ganyan yon. Depende na yan, bahala na yan, problema na ni Boso yan. Basta tayo, dyan na natapos yung ating trabaho. Yun, nakita nyo, salamat sa inyong panonood. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-follow. Let's go, salamat.